What's up mga buddy? Welcome back sa ating vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang top 5 basic duties ng isang security guard dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang aspiring security guard or currently ay nagpe-perform ka na ng trabaho ng isang security guard at gusto mong maintindihan kung gaano ba ka-importante ang ating trabaho, ang video na ito ay para sa iyo. Alright, simulan na natin. Number 1 basic duty of a security guard: access control. Ito yung pinaka-basic pero ito ang pinaka-importante. Dito pumapasok ang pag-check ng IDs, pag-log ng mga visitors, at pagsigurado na lahat na papasok sa ating establishment ay authorized. Kasi once na may makalusot, posibleng magkaroon na kaagad tayo ng breach or bulilyasyo sa ating trabaho. Dito ngayon nagkakaroon ng mga violation yung mga guards. Kadalasang nagiging dahilan kung bakit sila natatanggal or nalilipat ng pwesto. Kaya importanteng maintindihan natin yung kahalagahan ng access control sa ating trabaho. Dito nagsisimula yung isang security. Dahil nga bilang mga security guards, tayo po ay mga frontliners. Tayo po ang unang pananggalang sa kahit na anumang threat po sa buhay or sa ari-arian ng ating binabantayang areas of responsibilities. Number 2, basic duty of a security guard: patrolling and surveillance. Hindi po pwede na bilang isang security guard, tayo po ay laging nakaupo or di naman kaya laging nakatayo. Dapat tayo ay umiikot din sa ating areas of responsibility. Dapat ay na-check natin palagi ang ating paligid. Dapat ay ma-observe natin yung mga unusual activities sa ating pong lugar na binabantayan. At sinisiguradong safe and secured ang ating mga kliyente, ganun din ang kanilang mga ari-arian. Dapat ay laging alerto. Gumagana palagi ang ating mga senses. Dapat gumagana ang ating mga mata, ang ating pandinig at ang ating pakiramdam. Dito rin kadalasan nagkakaroon ng violation ng isang security guard. Dahil paminsan, kapag tayo po ay nakaupo lang sa ating binabantayan, hindi po natin maiiwasan na tayo po ay mapapapikit or mapapaidlip sa ating dinudutihan. Now, kapag tayo po ay medyo minalas-malas at tayo ay makita ng ating mga security officers or ating detachment commanders or worst, baka tayo po ay makita ng ating kliyente na tayo po ay nakapikit or tayo po ay nakaidlip. Yun po ang maaaring maging dahilan na tayo po ay malipat ng pwesto or worse, tayo po ay matanggal sa ating trabaho. Kaya dapat ay lagi po nating alalahanin, bilang isang gwardiya dapat tayo po ay moving. Tayo po ay laging alerto, nakamasid sa lahat po nangyayari sa ating paligid. Number 3, basic duty of a security guard: protection of life and property. Ito po talaga ang pinaka-core ng ating trabaho bilang mga security professionals or security guards. Hindi lang po sa pagbantay ng mga pagnanakaw, vandalism, pagkasira ng ari-arian ng atin pong binabantayang trabaho or binabantayang areas of responsibility, dapat po ay punoprotektahan din natin ang buhay ng atin pong mga kliyente, ng kanilang mga empleyado, ng kanilang mga bisita at lahat po ng tao na pumapasok doon sa areas of responsibility po natin. Lagi po nating tatandaan na ang presence po natin bilang mga security guards ay makahalagang deterrent na po upang maiwasan ang kriminalidad sa ating pong areas of responsibility. Dapat alerto ang isang gwardiya. Dapat po ang laging purpose natin or ang focus ng ating trabaho ay maprotektahan ang buhay at ari-arian ng ating kliyente. Dapat po ay nakafocus lang tayo noon. Hindi po dapat tayo gumagawa ng trabaho na hindi po saklaw ng ating pong duties and responsibilities bilang isang security guard. Sapagkat kapag nakita po ng isang kriminal na alerto ang isang gwardiya, handa po nitong proteksyonan ang buhay at ari-arian ng kanyang binabantayan. Kahit sino pong masasamang loob ay hindi po magtatangkang pasukin ang kanilang lugar na binabantayan. Number 4, duty of a security guard: incident response and reporting. Kung meron mang emergency, sunog, gulo,
medical emergency na nangyayari po sa ating areas of responsibility, ang guard po ang pinakaunang responder. Hindi lang po dapat aksyon, hindi lang po dapat responde. Dapat ay alam din natin kung ano yung mga dapat natin gawin in case may sunog. Dapat ay alam natin kung paano gumamit ng fire extinguisher. In case of a medical emergency, dapat ay meron tayong kaalaman sa paunang lunas or first aid. At hindi lang po nagtatapos doon. Dapat ay marunong din po tayo sa documentation. Marunong din tayo sa paggawa ng report. At alam din natin kung paano i-escalate ang situation. Alam natin kung sino ang pagre-reporta natin. Alam natin kung kailan at ano yung mga dapat nating gawin na hakbang pagkatapos po ng isang insidente. Lagi po nating tatandaan, if it is not recorded, it didn't happen. So, importante po na magamit natin ng maayos ang ating pong mga logbooks. Magawa natin ng maayos at naiintindihan dapat ng ating mga kliyente, ng ating pong mga operations managers, yung ginagawa nating incident report. And last but not the least, number 5, basic duty of a security guard. Enforcing rules and regulations. Bilang isang security guard po, dapat ay alam natin kung ano yung mga rules and regulations ng ating kliyente. Dapat alam natin yung mga security policies and procedures nila. Hindi lang po tayo tagabantay, kundi tagapagpatupad din ng kanilang pulisiya. Whether company rules or security policies, dapat po ay consistent ang implementation ng kanila pong mga policies and procedures. Hindi po dapat na meron tayong pinipili kung sino lang yung ihigpitan natin, kung sino yung luluwagan natin. Dapat po ay consistent and fair po tayo sa pagpapatupad ng rules and regulations ng ating pong kumpanya. Lagi po nating tatandaan, hindi po tayo magkakamali sa pagpapatupad po ng tamang pulisiya. At yun na nga po ang top 5 duties ng isang security guard dito sa Pilipinas. Hindi po biro ang trabaho natin bilang mga security guards. Puhunan po natin ang ating disiplina, pagiging mapagmatsyag, at accountability sa pag-perform po ng ating trabaho. Huwag din po nating kakalimutan at lagi po nating tatandaan, focus lang po tayo sa kung ano po ang inatas sa ating trabaho. Huwag po tayong gumawa ng mga non-security related tasks na inuutos po sa atin sapagkat ito po ay distraction at ito po ay maaring maging dahilan para tayo po ay magkaroon ng security breach or bulilyaso sa ating trabaho. Always remember, security is everybody's concern. Huwag po natin kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated po tayo sa lahat po ng ating mga susunod na vlogs. Hanggang sa muli!